Sa mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa 7 Secret to Joyful Life. At ngayong araw po ay pangalawang angkop na po tayo ng ating series. Una po natin tinalakay nun is gratitude, count your blessing. Ito yung sa pagkakaroon natin ng utang na loob is dapat nabibilang po natin yung blessing po na nanggagaling po sa ating Panginoong Diyos. Dapat binibigyan po natin ng pansin yun at pinagpapasalamat po natin sa ating Panginoong Diyos. So ngayong araw naman po, ang ating tatalakayan po is contentment. So pag ginagawa natin contentment, ito po yung pagiging kontento po natin po sa isang bagay po na meron po tayong pinangahawakan. At sabi rin po dito, be content with life. So yun na nga po, sabi ko maging kontento po tayo sa anumang aspetong buhay po nang meron po tayo. So para po sa ating scripture po, ito po yung matatagpuan sa Hebrews chapter 13 verse 5. At ito po ang sabi sa English, keep your lives free from the love from the love of money and be content with what you have, because God is said, never will I leave you, never will I forsake you. At ito naman po sabi sa Tagalog po, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y nasisiyahan kung anong mayroon kayo, sapagkat sabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan na. So sabi po ng ating Bible verse po, umiwas po tayo sa pag-iibig po natin sa pera, or umiwas po tayo sa pagiging gahaman po natin sa pera po, kasi ang pera naman po is pansandali ang kasiyahan lang po yan at nawawala din po yan, unlike po dun sa ating Panginoong Diyos po, yung pagmamahal niya po is everlasting po yun po, wala pong katapusan po yun. Kaya nasabi nga rin po dun, na hindi po tayo iwan ng ating Panginoon Diyos or pababayaan man kahit hindi tayo gaano kayaman or wala tayong masyadong pera. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos is mabubuhay pa rin po tayo. Maniwala lang po tayo sa kanyang kapangyarihan po. So dumako naman po tayo sa ating katuruan po. Una, contentment is being truly free. So sabi po dito sa ating katuruan po, yung pagiging kontento po natin sa ating buhay is ito po ay nagkakamit po ng kalayaan po sa atin. Kasi tama naman po, kapag kontento po tayo sa ating buhay, wala po tayong iniisip na ay ganito, ganyan, bakit mahirap ako, bakit kulang yung kayamanan ko, bakit ganito yung buhay ko nangyayari sa akin. So parang pag hindi ka po kontento, parang hindi ka po nagiging malaya. Kasi iniisip mo palagi kung paano mo makukuha yung bagay na yun. So parang magbibigay siya ng stress sa'yo or ng hassle kung paano mo kukunin yung bagay na ginugusto mo. Pero pag alam natin sa ating sarili na kontento na tayo sa ating buhay or sa ating pera, parang ang mangyayari na lang is go with the flow na lang tayo sa panahon, times goes by. Kasi wala na tayong iisipin, kontento na tayo, hindi na tayo mag-iinggit, hindi na tayo problema kung ano pa yung kulang sa buhay natin. Pag alam natin kontento ka, hanggang dulo is magiging kontento ka na sa anumang meron ka. So pangalawang katuruan po, contentment, enjoying what you have. So yung pagiging, sabi ko nga po kanina, yung pagiging kontento pa rin, dito po tayo nag-enjoy kung ano po ang meron tayo. Kasi hindi na po natin iisipin, sabi ko kanina, hindi na natin iisipin kung ano pa yung kulang sa atin. Kasi alam natin, kontento na tayo sa sarili natin. Kontento na tayo sa anumang meron tayo. Hindi na tayo nagkakaroon ng inggit or ng awa sa iba kasi, bakit sila, kompleto sila, ganyan-ganyan. Samantalang ako hindi. So, hindi na nangyari sa akin yun. Kapag alam na natin, kontento na tayo sa ating buhay. At pangatlong katuruan naman po, contentment is trusting in God. So, parang napakaganda po. Ang pagiging kontento po ng isang tao is alam niya po trusting po in God po yan. So parang ay kontento na ako sa ganito. Then parang pagiging kontento mo nun is parang ganun, pinapaniwalaan mo ng ating Panginoon Diyos is masaya na dahil kontento ka na. So yung pagiging kontento mo, siya yung nagbibigay way kung paano tayo magkakaroon ng relationship sa ating Panginoon Diyos. Kasi kontento na tayo sa pagiging trust in God natin. Hindi na natin iisipin kung ano pang
ang kinabukasan na mangyayari sa atin. Pag alam na natin kontento na tayo sa ating sarili with our God, is puro positive na po yan in the future. So yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.